Visayas, Mindanao, handa na ba kayo? KB, Kilos Pronto. KB, Kilos Pronto. Serbisyong totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng question ay may solusyon. Sa bawat hinaing katumbas ay aksyon. Kilos Pronto. Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KB, Kilos Pronto. KB, Kilos Pronto. Ipaglalaban ang karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos Pronto, kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpik-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos Pronto, ang ating sumbungan. Madali lapitan at agarang kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin. KB, Kilos Pronto. KB, Kilos Pronto. KB, Kilos Pronto. Okay mga boss, Lex, Happy New Year. Happy New Year. Sa lahat ho ng mga nanonood ho sa amin sa ibayong dagat, saan man ho kayo, basta tabot ho namin broadcast ho sa pamamagitan ng fiber optic transmission ho namin. At 3 ho ng Enero, ito hong unang araw ho namin, pagdating ho is 2017, live ho tayo. Although live hong napapanood nyo the last time, but tape us live. Ngayon ho, live na live ho tayo. And mabilisan lang ho sa, ito ho yung ating sala ng balita. Gusto munang pag-aralan ni President Digong bago permahan ang SSS pension increase. Naniniwala ba kayong mababangkrap ang ahensya kung dadagdagan ang benepisyo sa pension? Naku, matagal na hong hinahanap na ating po mga SSS retirees. Ito pong SSS na increase. Nung kampanya ho, pangako ho ng ating Pangulong Duterte ho yan, na ibibigay daw ho niya yung 2,000 increase na yan. Pero ngayon, mukha nag-alangan na Ben yung mga economic managers po ni President Duterte na medyo pag-aaralan muna. So ngayon, ito po yung tanong. Kaya mag-post po kayo ng inyo pong mga komento, mga salobin, at babasahin po natin yan mamaya bago matapos po ang programang Kilos Pronto. Okay, mga bossing, sa pamamagitan ho ng fiber optic transmission, kami yung unang gumamit ho nito. Ito yung sinasabing dark copper transmission. Simulcast ho to sa aming Facebook, ganun din ho sa aming bitagmedia.com, aming official website. Live ho tayo sa UNTV Channel 37. At ano yung mga stasyon ho na pwedeng sundan. At kami ho'y pwedeng sundan ho sa pamamagitan din ho ng aming Facebook live streaming at sa Kilos Pronto page. Kaya naman po sa ating pong mga kababayan na inaapi, binubugbog, at inaalipusta, may kakampi na ho ko. Ang Kilos Pronto, kaya pwede ho kayong bumisita ho dito sa BMUI Digital Studio. Dito po yan sa Timog Avenue, lungsod po ng Quezon. At haharapin ho kayo ng aming po mga staff dito sa Kilos Pronto. At kung gusto nyo, ma-meet nyo rin po ng personal ang kasama naming si Ben at syempre si Alex. Okay. Mga boss, 2017, mainit-init pa. Wala nang patumpik-tumpik. Kilos Pronto na! Masayang inuman ng mga kabataan nagtapos sa madugong patayan dahil sa hindi pagkakaunawaan. 2 biktima kinarit ni kamatayan. Pagdiriwang ng Pasko tinapos ng isang boteng impyerno. Alamin sa Kilos Pronto. Mga nanay, mga tatay, pantayan si ate at kuya. Baka makalusot sa inyong mata tenga. Si bunso nakalunok ng pulbura. Alamin sa Kilos Pronto. Kung magandang tanawin at kalikasan ang pag-uusapan, sa Subic Gapo, Romampa, All Hands Beach magkikita. Ang daming gimmick at eksena. Alamin sa Kilos Pronto. Huli sa akto, nagbebenta ng karneng aso, hindi pa rin matuto. Sa palengke sa lungsod ng Baguio, lantaran ng pagkain ng aso. Mga parokyano, hindi takot makalaboso. Alamin sa Kilos Pronto. Only in the Philippines. Tingnan nyo itong riding in tandem. Nais magpapansin kung makahagibis tila walang dalang salamin. Aksidente di alintana. Makagawa lang ng eksena. Alamin sa Kilos Pronto. Sumbungan, imbestigahan at balitaan. Kilos Pronto, umpisa na!
Alam nyo mga ka-KP, matapos ang ilang araw na lamang ba, ilang araw ba natapos ang pagsalubong po ng bagong taon? 3 days, ha? I'm sure marami po kayong mga tira-tira ho, mga paputok ko dyan. Kaya mga magulang, di ba Ben, mga magulang, nanay, tatay, bantayan ho ninyo ang inyo pong mga chikiting. Baka sila po'y may tinatago pa mga watusi. Baka kayo ho'y malaso no ng watusi. Panoorin ho ninyo ang payo ng ating pong Department of Health. Ayon sa Department of Health o DOH, bumaba sa higit 350 ang bilang ng mga naitalang biktima ng paputok sa pagsalubong sa 2017. Tinatayang may higit sa 60% ang ibinaba nito kumpara nung nakaraang taon. Pero sa bawat pagsalubong natin sa bagong taon, hindi nawawala sa listahan ang mga biktima ng mga paputok at pagkalason sa watusi o watusi ingestion. Madalas mangyari ito sa mga kabataan. Napag-alaman ng Department of Health kaya accidentally na i-ingest yung watusi. Either kasi sa pagtalsik niya, it comes into our food. And yung kumakain na food, hindi niya alam na na-contaminate na siya ng watusi. Ayon sa DOH, maaring maapektuhan ang atay, kidney, puso, at maging ang utak ng sinumang makalulunok ng watusi dahil may taglay itong phosphorus, potassium, chlorate at nitrate at ang mapanganib na trinitrotoluene o TNT. Kaya naman, laging nakabantay ang DOH sa mga posibleng kaso ng pagkalason sa watusi. Now, because it is corrosive, yung watusi, imagine kung malulun mo yun. Ang first aid mo rito is to protect yung gut mo so that it doesn't react yung chemicals doon. Paalala ng DOH, maging alerto sa mga sintomas sa pagkalason sa watusi. Nandiyan ang pananakit at paninigas ng tiyan, pagsusuka, diarrhea, kasama na ang pangangamoy, bawang na hininga. At sa oras na may makalulon ng watusi, painumin agad ng biktima ng puti ng itlog o egg white. Ito'y para maprotektahan ang ating lalamunan at lining ng tiyan. So you need egg whites. We need 5 for children, double that for adults. So they have to swallow the egg whites. So what the egg whites does, kino-cover mo yung gut. So nililimit na yung interaction ng chemicals. Pero paglilinaw ng DOH, yung egg white, hindi siya antidote. Sa ospital, merong antidote. matapos painumin ng egg white ang biktima, agad dalhin ito sa pinakamalapit na ospital para malapatan ng kaukulang lunas. Kaya ho namin binabalikan ito pong issue po ng tulad po ng watusi ingestion dahil marami ho sa ating mga kabataan ngayon may iba ho na nagtatago dahil gusto nila yung alam mo yung putok ng ng watusi at mahilig nilang laruin ho yan. At isa pa, may ilan po tayong mga kababayan na nagsa-self-medication. Alam mo ho natin yan dahil nga takot kayo ma-ospital. Minsan, kayong gumagawa na inyo pong lunas. Ewan ko, humingi kayo ng payo sa mga doktor. Delikado ho yan kapag kayo po'y nalason po ng watusi. Ito naman ho'y advice lang ho namin sa inyo, babala. No? Just in case kayo ho'y naputukan ng mga rebentador ho sa inyong kamay, akala ninyo okay lang. Pero mas maganda ho, nagpapatingin ho siguro muna kayo sa doktor. Iba kasi, sabi mo nga, self-medicate, hindi na nagpupunta sa emergency. Kung kayo'y naputukan sa inyong kamay at medyo nagmukhang nangapal na yan, maganda ho siguro pasuri nyo kasi baka tetano ho yung abutin yan. It takes about 3 months o 2 months bago tatalab ho yan. Kung yan ho'y sakaling naputukan ho kayo. Ito ho'y, kumbaga, parang public service na rin ho namin. Part of the All Points Bulletin na rin. Pati siguro, kaya siguro ang Department of Health, ganun kababa po ang bilang na kanilang pong naitala. Dahil siguro may ilan po tayong mga kababayan na hindi pumunta ho ng mga ospital, yung government hospitals, kaya wala ho silang naitala ho doon. Oy, kayo ho, kung mga naputukan, dumiretso na ho kayo sa mga ospital na alam ho ng ating pong DOH na kung saan po pwede ho kayong pumunta.
Pansin mo, Lex, parang hindi ata takot yung mga ito indiscriminate fire. Yun ang tumaas. 300% ang pagtaas. Nauna kasi sa mga balita na parang medyo bumaba dahil Duterte factor daw. Takot daw sila. Pero lumalabas parang hindi ganun eh. Oo nga. Ang nangyayari kasi parang at this point in time, pataas ng pataas at sabi mo nga, kasama dun sa hindi nagpapatingin o hindi kasamang biktima o di naman kaya mga boss. Sinasabi natin dito, ito'y gana rin. Kung hindi man ho natatakot yung iba dyan, siguro panahon na kinakailan matakot ho kayo. Tama. Oo. Minsan kasi hindi matatakot, Mir. Alam mo bakit? Dahil nga sa epekto ho yan ng agua de pataranta. Yung gumagamit to ng indiscriminate firing, mga lango ho sa alak. Wala sa sarili. Ano kaya? Gawin natin iba na lang kaya natin liquor. Baka magalit maraming nagiinuman sa New Year, ha? Dahilan kasi. Ayun. Mula sa paputok, dito naman tayo. Matapos may palabas sa Kilos Front ang sunod-sunod na pagsalakay ng mga operatiba ng Batangas PNP. Network for Animals at Philippine Society for Prevention of Cruelty to Animals. Ang mga katayan at imbaka ng mga asong kinakarne sa Batangas, kilos pronto rin umaksyon ang pamunuan ng National Meat Inspection ng Cordillera Administrative Region or NMIS-CAR. Detalye, panoorin. Matagal trinabaho ng National Meat Inspection Service o NMIS sa Cordillera Administrative Region at Network for Animals ang mga dog meat restaurant sa La Trinidad, Benguet at Baguio City. 200 meters to 300 meters ang layo dito sa siyudad ng Baguio. Karamihan na pesto nila malapit sa terminal. Doon maraming tao. Kuminsan sa highway, doon din maraming dumadaan, kumakain. May mga restaurant na dito sa Marcos Highway, meron din sa Nagilian, meron din sa Quezon, meron din kung sa Amboklao, meron din sa Halsema. Mga major highways yan ng papuntang Baguio. Paunahing target ang mga kainan na nagbebenta ng mga karne ng aso. Walang inspection yan eh. So, delikado. Hot meat. Considering na yung dog meat, hindi pa food animal, hot meat pa dahil hindi na inspeksyonan. Hot meat na itinuturing. Subalit, sa kabila nito, hanggang ngayon, nahihirapan silang labanan ang dog meat industry. Lucrative business kasi. Malakas ang kita dyan. Malalaki talaga. Hindi nila mabibitawan yan kasi yan isang malakas na negosyo dito. Yung biggest supplier of dog meat to the different restaurants in the city of Baguio is called Mr. Francis Balisong. He has a very nice vehicle. If you look at the sidecar, Francis Passion 88. Pero pag buksan mo yung likod ng sasakyan niya, mayroong malaking box na puno ng karning aso. And then it's preserved yung karning aso na lagyan ng yelo. So they deliver it here at a price of 140 pesos per kilo. Bukod dito, reklamo pa ng Network for Animals. If you look at Comilis, nag-iisa lang yun. Yung sa may, they are operating below the Benguet Capitol. Until now, they are still there. And then nag-branch out. If you look at it, meron sa Wangal, meron malapit sa munisipyo. They are there existing because the law is there, but nobody within the city government is enforcing the law. Nagsilbing hamon ito sa National Meat Inspection, CAR, at Network for Animals. Kasama ang KP team ng MIS, Network for Animals at CIDG-CAR, agad na pinagplanuhan ang gagawing strike operation laban sa mga restaurant at meat market sa Cordillera Administrative Region. Dito tayo lalabas sa QM. Mas mabilisan. Pero talagang dapat mabilisan yung dito. Di ba sa sundan namin kayo, hindi ko gaano marinig. Sundan lang daw tayo. Sunod-sunod na pinasok ng mga otoridad at inspektor ng NMIS ang mga restaurant. Nabukong kanilang modus,
Kunwari, ibang karne ang kanilang putahe. Pagpasok pa lamang ng pamunuan ng NMIS, hindi na may tatagong amoy ng karne ng aso. Sa La Trinidad Benguet, hindi may kakailang ang espesyalidad dito ay karne ng aso. Mula sa display, aso. Habang nag-inspeksyon ang mga NMIS, ang may-ari ng restaurant parang aso ring kumakahol. Ilang metro lamang ang layo, isa pang branch ng Comiles Restaurant na ispatan ng mga taga NMIS at Network for Animals. Tinatayang nasa 25 kilo na lutong karne ng aso ang nakumpiska ng mga otoridad. Naharap sa mga kasong paglabag sa Republic Act 7394 o mas kilala bilang Consumer Act of the Philippines at DA Administrative Order 28 o RA 929 Series of 2005 at DA Administrative Order No. 6 Series of 1975 ang mga nagmamay-ari at nagbebenta ng karne ng aso. Alam mo Rex, etong problema na to, ang nakakatawa rito, yung mga taga Maynila pa na mga operatiba, kasama yung Network for Animals, na talagang sila pa yung talagang pupunta ng Baguio. Kasi una, ang pangangalakal niya nag-uumpisa sa Batangas. Batangas, dire-diretso sa Maynila, mag-iikot pa yung mga sindikato sa mga barangay sa bawat syudad dito sa Maynila bago umakyat. Kasi yung mga hinuhuling mga aso, binibili nila. Binibili nila doon sa mga nakahawla. Yan ang aming nalaman sa Bitag. Pero ang pinakamalaking katanungan dito, bakit sa Baguio, alam na alam ang mga tao roon kung saang restaurant kakakain ng sinigang na ulo ng aso, adobong aso. Ito lahat ay na-operate ng Bitag. Yan na. Nagalit na si Bantay. Bantay! Wag magalit. Okay. Naamoy kasi nila yung kumakain ng aso. Ako hindi. Pero malamang si Derek ang naamoy nila to. So anyway, hanggat may nangangalakal at hanggat merong bumibili, hanggat merong parokyano, ay patuloy itong sinasabing itong modus na to. Pero ang malawak ang usapin itong pagkahilig po ng mga taga-norte ng aso. Ito po yung nasa kultura na nila kasi, Ben. Tama. Kaya hindi ho natin sila pwedeng sabihan na wag na ho kayong kumain ng aso. Nasa nila, dugo na nila yan Pero, nakasanayan na nila. Pero yun nga may batas na bawal At bawal naman talaga na kinakalakal yan Mabuti sana kung ikaw yung sinasabing katutubo doon ng talagang kultura yun, nakakainin mo, okay lang for personal consumption. Pero pag ginawa mo ng negosyo, sa daming mga asong ganyan, isumbong nyo ho. Dito nyo ho sabihin sa amin sa Bitag yan. At kami ho, dito lang sa Kilos Pronto rin, malalaman ho natin yan. At yan ho, hindi kami magsasawa na yan ay magiging storya lang para sa amin nang madala na ho kayo. Pasensya na ho kayo, kami taga Baguio, Kung kayo yung mga nanonood sa amin, nabubuisit kayo, okay lang, mabuisit kayo for 2017 hanggang 2018, dire-diretso na rin. Marami rin kasi mga parokyano kumakain po ng aso ay hindi talaga nag-aalaga ng aso. Subukan niyo muna mag-alaga ng aso at maramdaman ninyo kung anong feeling po ng aso na inyo pong kinakain. Yun, tandaan ninyo yan. Okay, dito tayo, Ben. Ito po'y isa pong taxi driver ang sumugod po sa Kilos Pronto para hindi ho magreklamo Pero ito po yung gusto ho niyang ipagbigay alam na siya po'y nakakita ng isa pong bagahe po na naiwan po sa kanyang pong taxi. Ano po bang ginawa niya? Panurin po natin. Habang abala ang buong Kilos Pronto team noong nakarang holiday break, isang taxi driver ang nagsadya sa Bitag Media Unlimited Incorporated o BMUI headquarters, si Oliver Gupit. May naiwan daw na bagahe sa compartment na kanyang ipinapasadang taxi. Pero yung huling pasahero ko, dahil nagtanong ako, dahil may na-discover akong bag sa likod ng compartment. Actually, sila ang nakadiscover noon dahil meron silang things na isasakay doon. And then na-realize ko, ang possible na nakapag-iwan nun ay yung dalawang
foreigner na sumakay possibly dun sa Holiday Inn, dun sa Makati. Mga 11 yon siguro, past 10 o'clock, ganyan. Good evening, sir. May lumapit kasi ditong taxi driver sa amin ngayon. Nakaiwan daw po ng bagahe yung pasahero niya na pinick up dyan sa may Holiday Inn and Suites kaninang alas 12 ng tanghali. 2 Australian nationals po. Ang dalawang dayuhang nag-check-in sa Holiday Inn at Suites sa Makati ang tinutukoy ni Oliver. Ayon sa hotel guest officer, nakaalis na sa kanilang hotel ang may-ari ng bagahe na kinilalang si Hanok Newwaman kasama ang kanyang kaibigan. Walang anumang pagkakinanlan ang naiwang maleta sa taxi. Nakalak at nananatiling nasa compartment. Upang matiyak na ligtas ang bagahe, agad tumawag ang KP at BTAG team na Explosive Ordnance Disposal Operatives sa Quezon City Police District. After nung namin, yung vendor safe procedure, we found out na wala naman suspicious object or something like explosive sa loob. So we consider it as safe. Kilos pronto kaming nakipag-ugnayan sa tanggapan ng Holiday Inn and Suites. Makalipas sa 3 oras, dumating ang isang personnel na naturang hotel kasama ang representative ng dayuhang may-ari ng bagahe. Kung wala din siguro itong programa na ito, mahirap din yung mga driver siguro titino. Dahil mayroong ganitong programa ni Mr. Tolpo saka sa whole team ng BTAG sa inyo, ma'am. Maraming salamat kasi nakikita natin ngayon yung mga driver nagpapursige not because of the reward, because maybe for some help na lang siguro sa mga nawawalaan din ng mga gamit. May mga ganitong programa sa BTAG, so very thankful yung management din ng Holiday Inn pag mga ganitong. Samantala, para kay Mang Oliver na nagpapasada ng EJ de la Cruz taxi na may plakang UWL 317. Saludo po ang BTAG at kilos pronto sa inyong katapatan. Kay Mr. Alex Santos at kay Sir Ben Tulpo, maraming salamat sa kilos pronto nyo, sir. Kasi napakabilis. Nawala kanina yung bag, nalimutan kanina, ngayon nabalik. Around 8, nabalik na. Napakabilis. So, in behalf of the Holiday Inn and Suites Makati, thank you very much. Okay, Lex. Ayan na, oras na. Ito na yung sala ng balita sa isyong gusto muna namin pag-aralan daw ni President Duterte bago permahan ang SSS pension increase. Naniniwala ba kayong mababangkrap ang ahensya kung dadagdagan ng benepisyo sa pensyon? Yun. Dahil gagawin daw yata ni Pangulong Duterte, gusto niya win-win solution na hindi matatalo ho dito ang mga SSS pensioners. Dahil pangako na ho niya yun eh. But at the same time, although sinasabi ng mga economic managers niya, iba yung pinapangako mo during the election, iba daw yung Duterte during the campaign period at Duterte na presidente. Anong ibig sabihin noon? Medyo malalim na medyo nakakabwisit na nakakainis lalo-lalo na sa mga umaasang madadagdagan. Kasi tama nga naman, pag titingnan na balansin natin, Lex, no? Oo. Yung pension kasi, yung SSS private kasi yan eh. Hindi pwedeng ibawas mo para dagdagan mo doon sa sinasabing binabawas mo sa buwis ng taong bayan. Di ba? So, dyan medyo iba raw talaga. Parang si Trump din, sinabi nila na nangangako, pero pag naging presidente na, iba na raw. Nako. Ano ba magkakaiba? Pagkampanya at saka pagiging kandidato at pagiging presidente? Naku po, huwag sana magbago. Ako pangako, ito pa rin. Dahil siyempre si Lola, nag-aantay na ho yan. Sabi kasi ni SSS Chairman Amado Valdez, yung dati daw nilang ang pondo daw ay abot na taon 2042. Kung ibibigay daw 1,000 sa bawat pensioners, ang pondo na lang daw ng SSS hanggang 2032 na lang. Nabawasan na 10 taon. Naku. Yan ang pangamba nila. Pero, sana naman may solusyon po yan. Ha? Sige, magkomento kayo, magpadalaw kayo ng inyong pong masalubin sa aming pong tanong dito po sa Kilos Pronto. At mamaya, babasahin po natin yan. At sa aming pong pagbabalik, 11 construction workers sumugod sa Kilos Pronto. Ha? Iba po to. Ito po yung crime mamaya. Ito po yung crime. Saksakan po yan kanina. Mamaya. Yan. Okay. Yan. At ito yun. Ito na. Yan, kanina sinabi mo na, mga sumugod sa ating opisina. At yan ay interviewin natin para mabigyan ng solusyon. Mamaya!
unang balita, eto na. Naniniwala ba kayo sa nababangkarote raw ang SSS kapag pinirmahan ni President Duterte ang SSS pension increase? Ayun, ito ang sabi ni JB Valdez. Uy, kaano-ano kaya ni Amado Valdez to. Ito ang sabi niya, Happy New Year po Sir Ben at Sir Alex. Tingin ko po, hindi naman mababangkarote dahil marami naman pondo ang SSS at gobyerno naman ang magpapasweldo sa mga empleyado. Si Elaine Kitty Orsak. Depende po yan kung tuloy-tuloy ang no corruption. Panghabang buhay po ang pension ng mga pensioner. Kaya dapat pag-iisipang maigi kung kaya na ba talagang itaas. Baka at the end ay yung ibang nagbabayad ng SSS ay mapunta sa wala. Dahil naiabono na. Dapat both sides pag-isipan yung advantage at disadvantage para sa lahat na hindi lang sa sarili natin. Yun. Si Emmy Tonino naman, Happy New Year Mr. Ben. Siguro depende yan pag marami pa rin mga hokus-pokus dyan doon sa SSS. Malamang babangkarote ang SSS. Yan si Emmy niyan sa Japan yan. Ganun? Ay. Suki yan. Si Rodora Pineda, pang grade 1 na rason yan. Hindi pa nagsimula bangkarote na agad na isip nyo. Mamigay muna kayo at malaman nyo. Pero pagdating sa korupsyon, walang mababangkarote sa inyo mga potok sa buho kayo. Sabihin nyo lang kung gusto yung uubos ng pera ng mga tao. Galit. Ayun. Ay, isa pa? Mamaya na. Mamaya na, marami pa ho yan. Okay. Well, eto na, Lex. Usapang benepisyo, ha? Eto ho, kasama natin sa studio ngayon, apat na sa labing isang construction worker para isumbong ang pandedehado ho umano ng kanilang construction company sa kanilang pinagtatrabahuan. 3 hanggang 7 taon na daw silang nagtatrabaho rito pero ni isang benepisyo, wala raw silang natatanggap. Abay, eto, sige, tanungin natin sino. Sige, kayong apat, ano? Kasama natin, Lex. Pakipaliwanag nga kung bakit 4 at ibang isa niya 7 taon na, matagal na. Ano bang klaseng benepisyo? Ito ba tama bang pasahod? Below minimum ma? SSS ba binibigay sa inyo? 13th month ba binibigay sa inyo? Hindi po. Anong Below. Below minimum. Magkano ang sweldo sa inyo? 375. 375. Magkano bang minimum? Di ba? 400 something, almost 500 na. So, okay, below minimum kayo, matagal na yung sweldo ninyo. Ilang taon mo na sinisweldo yung below minimum na yan? Matagal na? Matagal na po, sir. Ganun na, 300 pa, hindi pa? Bali, 350 po yung sahod ko ngayon, sir. Simula noon? Nag-umpisa pa ako, sir, to 75. 275? Ilang taon na yun? Bali, 2013 pa ako nag-umpisa. Ikaw ganun din? 2011. Okay. Alam nyo, Lex, ito kuminsan, alam mo kasi kuminsan pag mga construction worker, kinakawawa nito mga putok sa buho, mga balasubas na mga huda sa satanas na to. Nakipag-ugnayan kami kanina sa Atrio Plus at tinawagan namin sila. Alam mo, sagot sa amin, mag-check daw muna sila ng records ninyo at naghahanap pa sila ng mga medyong maibabato sa inyo, na ipupukol sa inyo na kayo yung mga hindi magandang empleyado. Ano sa tingin mo? Wala po kami. Maganda naman po, sir, ang record namin, sir. Okay. Tumagal kayo ng 7 taon. Alam nyo, kayo dyan sa Atrio Plus, mga putok sa buhong pendeho kayo, niloloko nyo, New Year na New Year, start me up. Kayong mga putok sa buhong nasa Atrio Plus, makinig kayo. Tinawagan kayo kanina ng Kilos Pronto at nandito to, marami sila. Hindi ito pupunta sa amin kung hindi nyo dinahado, hindi nyo pendeho, hindi nyo niloko. Kayo, pag kami bumisita sa inyo at medyo ititimbre lang namin to sa Department of Labor, nagbibigay kayo ng warning sa inyo. Ibigay nyo na kasi kung hindi, bibisitahin kayo, mas malapit, ganun kadikit ang Kilos Pronto sa Labor Secretary. Naku po. Naintindihan nyo? Kaya kayo, umaayos na kayo. Itong gagawin natin, ano? So ngayon, parang lumalabas yung sinasabi, Lex, medyo may kunting problema raw sa inyo ata. Medyo hindi ko maintindihan. Ano bang sinasabing problema? May mga atraso ba kayo? Meron ba kayong bad records? Ano bang nasa... Wala po kami bad record. Wala. Sa inyo lang talaga yung ano lang. Pulido naman din yung mga trabaho ninyo. Okay. Ito nyo naman. Sus na Joseph. At so wala pwedeng sabihin na kayo pumapasok ng late
or natutulog, pumapasok ng lasing. Walang ganon. Ay, hindi pa, sir. Hindi nyo minumura yung mga bisor ninyo. Ay, hindi po. Magalang kayo. Opo, sir. Ay, tumagal kayo ng 4 ng taon, 7 taon, sigurado maganda naman ang samahan ninyo dyan. Di ba? Okay, bukod sa sweldo ninyo, ano pa yung mga hindi binibigay na ninyo, mga benepisyo? Yung SSS, binibigay sa inyo? Wala po. Wala rin. Naku, sus Mario. Sa madaming butas pa. Ito, Alexa, nakipag-ugnayan sa Department of Labor and Employment ang Kilos Pronto Team at ito ang kanilang pahayag. Pakinggan. Lahat ng mga complainants na yan ay dapat dumulog na sa SSS, Pag-ibig at PhilHealth para maasikaso sila ng legal. Dapat lahat yung mga contributions nila ay nahulog simula nung umpisang pumasok sila sa trabaho. Yes po. Pwede silang pumunta rito sa office namin para maasisihan namin sila. Pwede na rin silang dumulog sa 3 ahensya na yon para maasikaso. Alright, para mapaiksi natin, Lex, ano? At lumalabas ngayon ang sinasabi ng Department of Labor. Ganun lang kasimple. Kami tatayo para sa inyo. At dito sa parting to, sinasabing pagdulog ninyo, dumulog na kayo sa amin. At itong gagawin namin, sasamahan namin kayo sa labor. Alright? Para doon mismo magkaroon ng investigahan. Marami kayo di ba? Para doon makita yung mga sinasabing panggagancho sa inyo nitong inyong kumpanya. Alright? So, hindi kami naniniwala sa sinasabi nila medyo meron kayong isa-isahin yung mga records ninyo, ba't kayo nagre-reklamo? Parang pag medyo nagreklamo, may bad records. Usually ganun naghahanap sila ng butas para dito sa mga empleyadong ito. Kawawa naman Atrio Plus, sana ho'y mapagbigyan nyo. 2017 magbago na ho kayo. Anyway, tutulungan namin kayo. Sasamahan namin kayo dyan sa parting yan. Sa SSS, ganun din sa PhilHealth. Sa PhilHealth kasama dyan. Tsaka ano pa to? Pag-ibig, meron ba kayo? Hindi naman sila. Kasama Pag-ibig. May Pag-ibig ba kayo? Wala. Sa ano lang. Sa PhilHealth, meron kayo? Wala rin. Wala po. Sa SSS, meron? Wala po. Wala rin. Pero kinakaltasan kayo? Hindi, wala kaltas. Para wala silang contribution, kaya hindi sila. Kasi pag kinaltasan sila, may share yung sinasabing employer. So para wala nang kaltas, bahala kayo sa buhay nyo. Putok sa buho, bawal yan. Pati trabaho nila, Ben, very risky. Gabi pa nagtatrabaho naman ito. Kawawa naman. Sige, diba, tutulungan kayo ng Kilos Pronto. 2017, pasasabugin namin yung kanilang bahay hampunan. Ito, Ben. Dako tayo sa may Santa Cruz, lungsod po ng Maynila. 2 patay dito habang isa ang nagpapagaling pa matapos pong manaksak ang 2 lasing noong nakarang Disyembre. Kung paano nagsimula ang insidente, ito po, panoorin po natin. Malambing siya. Alam ng mga taga rito yan. Bilang isang kagawad, pagkagaling ko ng barangay, susunduin niya ako, nakaakbay, nakaakap. Ganyan siya, mahilig niya akong akapin, halikan. Mangiyak-ngiyak at lubos ang pangihinayang. Ganito na lamang ang paginagpis ng ina at may bahay na si Army Yamson sa pagkawala ng kanyang anak. Madaling araw noong ika-10 ng Disyembre, ilang linggo bago matapos ang taong 2016, nasangkot sa gulo ang kanyang anak na si Neil Timothy Yamson, 20 anyos. Sa kuha ng CCTV ng Barangay 381 sa lungsod ng Manila, sa bahaging ito ng Bulacan Street Corner M. Natividad Street, makikita ang 2 binatilyong kinilalang sina Genesis Tolentino o mas kilala sa tawag na Jen at ang kaibigan niyang si alias Makmak. Ang 2, mga residente na naturang barangay. Ilang saglit lamang, sunod na namataan ang paglabas ng 2 pang lalaki sa isang bahay. Kinilala naman sila bilang Efren Agustin, 56 anyos at JV Agustin, 20 anyos, mag-ama at kapwa na ninirahan sa Barangay 381. Makikita na parang may tinatanaw sila sa dulong bahagi ng kalsada. Ilang minuto lamang ang lumipas, 5 kabataan kabilang sina Jen, Makmak at Neil Timothy ang magitang naglalakad papalapit sa kinatatayuan na mag-ama. Nag-usap ang 2 grupo. Maya-maya pa,
pumasok sa loob ng kanilang bahay si Efren. Paglabas niya, dito na nagsimula ang rambulan. Nagsuntukan hanggang sa makikitang humantusay ang isa sa mga kabataan. Ang duguang biktima, si Neil Timothy, na pala. Isinugod pa sa ospital si Neil pero dead on arrival ang pinata. Maging ang kaibigan niyang si Jenjen patay din sa insidente. Habang si Makmak na napuruhan din ng saksak kasulukuyang nagpapagaling. Sa inisyal na investigasyon na isinagawa ng Manila Police District Homicide Section, naingayan daw ang suspect na si Efren nang kumatok ang grupo ni Neil Timothy sa kanilang compound para hanapin ang kanilang kaklase. Parang kumakatok daw po yata, yun po yata yung sinasabi. Pero yung alam ko po kasi, kaya po kinakatok po, hinahanap po yata yung kaklase po nila. May hinahanap pa pong kaklase. Saan sila kumakatok? Doon po sa bahay po. Bahay ni? Nila JB po. Hindi pagka parang hinahanap po yung kaklase po, kabatch po yata nila para yayain po. Ganun. E di yung ano po, sila Balong po siguro, ganun po. Nakainom din po yata. Kaya nag-iinit po. At dahil pare-parehong lasing, nagkainitan ng grupo hanggang sa mauwi sa saksakan ng simpleng usapan lamang. Agad na nasukote ang isa sa mga suspect na si Efren, habang ang anak niyang si JV o mas kilala sa alias na Balong, umeskapo at nagtatago ngayon sa batas. Ayon sa isa sa mga kabataang sangkot sa insidente na si Jay, nagulat sila nang humantong sa pananaksak ang pagpag-usap nila sa magama. Pagkadating po namin doon, nagkakabangayan na po, parang nagharap na po si Balong tsaka si Jenjen po. Tapos yung tatay po naingailan pa po. Tapos yung umuwi po yung tatay, pagka-uwi po ng tatay, nag-usap po yung Balong po tsaka si Jenjen. Hindi yung nag-usap po sila, parang nagkatanungan, ano po ba trip mo? Ganun po. Anong trip mo? Ganun. Hindi yung sinabi ni Balong na parang hindi po siya sumagot. Gumanon po si Jenjen, sabi niya, wala naman po pala eh. Hindi parang okay na po yun, hindi dapat po. Wala na pong mangyayari. Tapos yung biglang paglabas po ng tatay, nagkaroon po ng lakas ng loob yung Balong po. Tsaka po sumugod, binunutan po si Jenjen, kaya po inunahan po siya ni Jenjen, binunutan po siya ni Balong. Pagkabunot po ni Balong, inunahan po siya ni Jenjen. Ngayon po yung tatay po, nangailang bigla pong nanundot po ng panaksak. Malaking dagok ngayon ang kinakaharap ng pamilya ni Neil at Jenjen sa pagkawala ng mga ito. Hindi nila lubos na kalain ng simpleng kasiyahan at inuman mauuwi sa duguang pangyari. Kaya naman, sigaw ni Army ina ni Neil, agad sana mahuli ang isa pang suspect na si JV. Sakit po. Talaga masakit po. Hustisya na lang po ang hinihiling namin. Sino po sana makakatulong sa amin, pakiusap, tulungan na lang po kami. Ito rin ang panawagan ng tatay ni Jenjen na si Marlo Tolentino. Totoo po, hustisya talagang kailangan po namin sa nangyayari sa kanila. Hindi basta-basta baliwalain ng ating mga kapulisan. Panawagan sa publiko, kung sino ang nakakilala at nakakaalam ng kinaroroonan ni JV, maaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Manila Police District Homicide Section o dito sa Kilos Pronto. Okay, kami dito sa Kilos Pronto Crime Desk ay hangad ho naming matulungan po yung biktima ho ng krimen. Yung may isa pa hong hinahanap po dito, at large pa rin po yung JV na suspect na ito. Tulungan ho natin silang madakip pong suspect na ito. At kung kayo po ay may sumbong at may reklamo, dumulog lamang po dahil po wala akong pinipiling oras po ang Kilos Pronto. 24/7 po kami bukas. At ito po yung sa aming pamamagitan po namin Facebook page. Bumisita lamang po sa www.facebook.com/kilospronto at mag-iwan po na inyong mensahe. Huwag pong kalimutan ang inyong pong contact number at tatawagan po kayo ng aming pong KP team. Susunod sa Kilos Pronto, 63 anyos na dating empleyado ng isang sikat na car company humihingi ng tulong sa Kilos Pronto. Mga dapat bayaran daw sa kanya ng kumpanya, halos 3 taon na raw na hindi binibigay sa kanya. At
Dumako naman tayo dito sa sumbong na isang 63 anyos na dating empleyado ng Toyota sa Alabang, Muntinlupa, na si Mang Albino Piramide, kasamang kanyang apo na si Charles Piramide. Ngayon, dito kausapin muna natin yung apo. 2014 po kasi nang ma-stroke siya at nag-resign sa Toyota. Pero hanggang sa ngayon, may mga pending claims pa siya sa kumpanya na hindi pa raw na ibibigay sa kanya. Sige, ito itatanungin ko muna. Ano ba talagang issue ngayon dito? Pending lang or... Ano po, kasi pinaasikaso na po sa kanya lahat ng kailangan niya asikasuhin. Tapos paulit-ulit po naming finalo up. Hanggang ngayon, hindi pa po nila kini-clear up. Pinupuntahan niya po, hindi po nila, parang wini-wave off lang po siya. Hindi po nila pinapansin. Lex, mapapansin mo ang apo nagsasalita kasi hindi pa talaga fully recovered si Mang Albino. So kaya medyo para maintindihan tinutulungan na po. Ngayon sa isyong to, tinawagan namin kanina etong sa Human Resources ng Department ng Toyota Alabang. At para sa isyong yan, nakausap natin yung human resource personnel doon sa Toyota Alabang mismo. So, meron ba tayong dito? Anything na with audio? Okay? Okay, sige. Ito, base sa ayaw nilang magpa-interview sa telepono at gusto na lang sabihin na lang. O siguro baka natakot sa atin, ayaw nilang makilos pronto. Nakilos pronto na nga sila. Base daw sa kanilang record, ang sick leave at vacation leave na converted na to cash na hindi na lang na ibibigay sa Yun na lang, Pero ayon sa kanila, may mga unsettled liquidation para kayo, mga Albino, At ito ang kanilang ipinangako. Samahan daw roon kayo para ayusin ng reklamo. Tutulungan daw kayo ng Toyota para maplansya ang problema. Alam ko naman na dito sa parting to, okay sila kasi nakilos pronto ano bang sasakyan? Pero Charles, inaamin naman ng lolo mo na meron pa siya unsettled liquidation. Yung mga na lang po. Kasi ako tinanong ko, okay yung Toyota. Kasi hindi ko masabi yung brand ko Oo nga pala. American brand tayo Kaya medyo okay naman Kaya lang, okay, natakot kay Alex Santos. Natakot dito sa amin. Anyway, thank you so much nga naman pala sa Toyota. Kami nagpapasalamat sa inyo. Just kidding aside, nung matapos namin makausap sila, nilinaw nila pero ayaw nila magsalita sa ere. So, kaya pinaliwanag na lang namin sa inyo. Okay? Ayos yun. Tutulong naman sila. Bilisan nyo, Toyota. Parang kasing bilis sa sasakyan ninyo, bilisan ninyo aksyon. Brum brum. Mang Albino. Brum brum. Okay, ayos. Okay, eto naman. Para sa mga nabitin ng Christmas at New Year break, tampok namin ngayong gabi ang isang beach resort na swak ngayong summer panoorin. Summer na. Isang subik sa pinakamagandang pasyalan sa Pilipinas. Dito matatagpuan ang ilang magagandang white sand beaches. At isa rin ito sa mga magandang puntahan pagdating sa mga extreme sports at water adventures. Isa sa mga magandang puntahan dito ay ang All Hands Beach Resort na matatagpuan sa San Fernando Road. Magandang tanawin at sariwang hangin ang sasalubong sa iyo, pati na rin ang iba't ibang extreme water sports. Pero ang isa sa mga pinupuntahan dito ay ang kanilang pagpapakawala ng mga pawikan. Tuwing pawikan season, madalas na nangingitlog ang mga pawikan sa ere ng All Hands Beach Resort. 2011, doon po nag-start yung may umaakyat na pawikan dito. Tapos nangingitlog sila. And then po, para po mapangalagaan namin, kukunin namin yung itlog para ilalagay sa area ng nesting area namin. Kasi po pagka pinabayaan namin diyan, maraming yung mga predator, yung mga pusa, yung mga beachgoers na aapakan.
Kaya po inalagaan na lang namin. Napapag-aralan namin na importante sila sa environment. Siyempre sa karagatan. Sila po yung protector din. Kaya para makatulong na rin. Hindi lang na nandito kami para makatulong sa environment. Ang All Hands Beach Resort ay isa sa mga katuwang at idineklara ng Department of Environment and Natural Resources o DENR bilang nesting site at pag-aalaga ng mga marine turtles. Mahigit 3,000 pawikan na ang kanilang pinakawalan simula noong nagsimula sila sa pag-aalaga ng mga itlog nito. Kaya kung nais mong mag-relax at makatulong sa kalikasan at makasama mga pawikan, bisitahin ang All Hands Beach Resort sa Subic, Olongapo City. Etong segment na to, Lex, medyo kakaiba. At marami naman talagang kakaibang mga segment tayong pinapalabas pagdating sa Kilos Prontong nakakatawa. Iba sa kanila, nag-viral. Pero ito, something to do na transparent, salamin. Salamin. Okay? Bit-bit nila. Usapang salamin. Panoorin. Bagong taon, bagong buhay, bagong pag-asa. Pero sa Caloocan, ang riding in tandem na ito, mistulang hindi pa rin kinakalimutan ang lumang kaugalian. Sa unang tingin, aakalain mong nakataas lamang ang kamay ng angkas sa motorsiklo. Pero dala-dala pala niya napakalaking salamin. Salamin, salamin, ikaw palang salarin. Ang dalawang kengkoy, walang takot humarurot sa kalye at makipagsabayan sa mga sasakyan. Sa laki at bigat ng salamin, ang kolokoy na angkas hindi maiwasang mangawit. Kaya paghawak niya sa salamin, tataas at bababa. Nasaan kaya mga traffic enforcer at MMDA na dapat sana'y sumita sa delikadong estilong ito? Hoy, 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 kengkoy na riding in tandem! Itigil nyo na ang kalokohang yan. Baka biruin kayo ng tadhana. Matuluyan kayong humiga sa kahon na may salamin. Okay, diretso na tayo rito, Rex. Naniniwala ba kayo na mababangkarote raw ang SSS kapag pinirmahan ni President Duterte ang SSS pension increase? Ayun, sabi ho ni Jack Oxalon, sa palagay ko matagal na po walang pondo ang SSS dahil sa mga nakaraang administrasyon na humawak po sa SSS at korap. Kaya sa ngayon, mga latest contributions na ang isinasalpak nila sa mga pensioners na noon naghulog. Si Jolie Kim, big no, pero buhayang SSS employees or officials mababangkarote, walang may bulsa. Sila personally mababankrupt. Yun. Si full-blooded Igorot, big no. Ang problem lang dyan, yung mga empleyadong kurakot, empleyadong hindi gumagawa ng kanilang tamang tungkulin at kung ano yung rules nila na pangit dapat tanggalin o palitan. Ayun, itong huli, si Dora Baralias. Hindi ako naniniwala dahil nararapat lang increase kaysa mapunta lang sa bulsa nila ang pera na dapat ay sa taong bayan. Paniwalang kulto dilaw yan, Sir Ben. Siguro sa akin, Ben, no, para sa punto de vista ko dito, siguro hindi yung mababangkarote ang SSS kung tama lang yung mga investment na ginagawa ng SSS. Marami kasi akong nasilip rin na may ilan po dyan na mga investment po ng SSS, tulad niyan, may mga building mo silang kinukuha, hindi naman kumikita. Yan, yun ang dapat ng pag-igihan ng ating pong SSS. Entonces, ang ibig sabihin, sa makatuwid, yan ay kakagawa ng dating mga nakaupo dyan, mga putok sa buho. Ngayon, itong epekto ng problema, kawawa naman itong mga dapat ay umaasa. With that,
Yan ang isang oras na mabilis ang pag-aksyon sa inyong mga reklamo at sumbong. Ako si Ben Tulfo. Ako naman po si Alex Santos. Hanggang bukas po mga ka-KP, sama-sama po nating tiktikan at subaybayan po ang bawat isyong kailangan po nating imbestigahan. Dahil higit sa sumbungan, imbestigahan at balitaan, dapat kilos pronto!